Una sa lahat, walang kamalay-malay ang babaeng ito na naglalakad malapit sa isang intersection sa Ukraine nang biglang may sumabog na bomba. Napayuko ang babae habang nagliliparan ng mga basag na salamin. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na hindi gagamit ng dahas ang Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Taxi na may sakay ng mga menor de edad sa 10 oras ng gabi, hinarang ng mga pulis sa Pasig. 2 sospek arestado. Mixer truck at isa pang sasakyan nagsalpukas sa Dumaguete City. 4 na magkakaanak patay. Sa pool sa video, malaking daga tumambay sa estante ng mga tinapay sa isang bakery sa Iloilo City. Beauty pageant para sa mga bata sa Pampanga, sinita ng DSWD. Illegal daw yan at paglabag sa karapatan ng mga menor de edad. At Prince William humataw sa The Eras Tour ni Taylor Swift sa London. Hindi gagamit ng dahas pero hindi rin magpapaapi ang Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Yan ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng panghaharas ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Iyan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya kanina sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa gitna ng mas tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, iginiit ng Pangulo na hindi tayo kailanman gagamit ng dahas o pananakot. Hindi rin daw tayo mananadyang makasakit ng iba. Isa umanong responsableng bansa ang Pilipinas at patuloy nating ipaglalaban ang ating karapatan alinsunod sa international law. Ang pahayag na yan ng Pangulo halos isang linggo lang matapos ang marahas na engkwentro ng mga sundalong Pilipino at ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Naantala ang rotation at resupply o RORE mission para sa nakasadsad na BRP Sierra Madre matapos araruhin ng China ang ilan nating sasakyang pandagat. Nanutok pa ang mga Chino ng palakol at kutsilyo sa ating mga sundalo at binutas ang isa nating rubber boat. Taliwas sa mga sinasabi ng China na tayo ang nambubuyo. Iginiit ni PBBM na hindi nating gawaing magsimula ng gyera. Layon lang daw ng pamahalaan na magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay ang bawat Pilipino. Una nang sinabi ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na hindi maituturing na armed attack ang girian ng China at mga sundalong Pinoy nitong Lunes. Posibleng isa lang daw itong misunderstanding o di pagkakaunawaan. Pero nababahala ang Amerika sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State for East Asia and Pacific Affairs Daniel Crittenbrink, naging irresponsible, agresibo at mapanganib ang mga aksyon ng China. Tiniyak rin nilang mananatiling matatag ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. May Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Amerika. Sa ilalim nito, may obligasyong sumaklolo ang Amerika kung may armadong pag-atake laban sa Pilipinas. Iginiit naman ni Pangulong Marcos na wala tayong pinapaborang panig. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa Palawan, pinarangalan niya ang mga sundalong kasama sa RORE mission. 79 na sundalo ang binigyan ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi. Naka-wheelchair namang dumating si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ng Philippine Navy nang tanggapin niya ang Award of Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan. Si Facundo ang sundalong naputulan ng daliri matapos maipit sa rubber boat habang kagirian nila ang China Coast Guard. Sa huli, hiniling ng Pangulo sa mga sundalo na huwag magpasindak sa pagbabantay sa West Philippine Sea, lalo't patuloy na lumalala ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kambyo naman tayo mga kapatid sa ibang balita. Arestado ang 2 lalaki sa Pasig dahil sa umano'y pang-aabuso sa mga menor de edad. Isinama kasi nila ang 6 na bata para raw mamasyal
at bumili ng milk tea na hindi ipinagpaalam sa kanilang mga magulang. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Hinarang ng mga pulis ang taksing ito sa West Bank Road sa Pasig City pasado alas 11 kagabi. Sa gitna ng isinasagawang oplansitan ng mga otoridad, napansin nilang nagsisiksikan ang mga sakay ng taxi. Nang silipin ng mga pulis ang mga sakay, nakita nila ang dalawang matandang lalaki kabilang ang driver na may kasamang 6 na minor de edad. Pawis na pawis po yung mga bata. Tapos parang yung nasa likod, umiiyak palagi yung isang bata doon. Kaya doon kami naging suspicious talaga. Nang tanungin kung saan sila pupunta, hindi raw makasagot ng diretso ang driver. Dito na inutusan ng mga otoridad ang isa sa mga bata na tawagan ang kanilang magulang. Nang magkaharap sa presinto, napag-alamang kapitbahay pala ng mga bata ang isa sa mga lalaking sakay ng taxi. Hindi raw naipagpaalam sa mga magulang na dadalhin sa ibang lugar ang mga bata. Ayon sa mga pulis, nagyaya ang isang kapitbahay ng mga bata na mamamasyal at bibili raw ng milk tea. Sumakay sila sa taxing ito na minamaneho ng kumpare ng kapitbahay. Ang problema, hindi kilala ng mga bata ang naturang driver at hindi rin nila kaano-ano ang magkumpare. Nakausap ng News 5 ang isa sa mga bata at magulang nito. Kwento ng bata, hindi raw nila kilala ang nagmamaneho ng taxi. Napaiyak na lang daw siya nang harangin na sila ng mga pulis. Nasa pangangalaga ngayon ng Rosario Police Substation ang taxi, habang nakakulong naman sa Pasig City Police Station ang dalawang suspect. Wala pang komento ang dalawang lalaki tungkol sa insidente. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patay ang 4 na magkakaanak matapos sumalpok sa truck ang kanilang sinasakyan sa Dumaguete, Negros Oriental. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa report ni Gerard de la Peña. Wasak ang unahang bahagi ng sasakyang ito matapos sumalpok sa isang mixer truck kahapon na madaling araw sa Dumaguete, Negros Oriental. Ayon sa pulisya, binabagtas ng MPV ang National Highway nang bigla itong mapunta sa kabilang lane at bumangga sa kasalubong na truck. Patay ang 4 na magkakaanak na sakay ng MPV, kabilang ang driver na si Sherwin Cañones. Kinilala ang iba pang biktima na sina Jocelyn Miñao Castillo, Josephine at Alma Miñao. Sugatan naman ang 3 pa nilang kasama na agad dinala sa ospital. Pinalaya na ng pulisya ang driver ng truck dahil walang nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Humambalang naman sa kalsada ang jeep na ito sa Libuagan, Kalinga. Ayon sa pulisya, patungong Tabuk City ang jeep nang biglang pumalya ang preno nito, nawala ng kontrol ang driver at tuluyan tumagilid ang jeep. Sugatan ng 17 pasahero, 13 sa kanila malubha ang lagay. Naharap naman ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple injuries. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Arestado ang isang lalaki sa Chaong, Quezon matapos umanong paulit-ulit nagahasain at molestyahin ang sarili niyang anak. Ayon sa biktima, nagsimula ang pang-aabuso ng kanyang ama noong August 2021. Pero dahil daw sa takot, nitong Pebrero lang siya nakapagsumbong sa kanyang guro at sa isang social worker. Nahaharap ang suspect sa mga kasong rape at acts of lasciviousness. Nakakulong na siya sa custodial facility ng Chaong Police. Mga kapatid, patuloy na makakaranas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong gabi hanggang bukas. Ayon sa Pag-asa, apektado ng southwest monsoon o ng hanging habagat ang kanlurang bahagi ng southern Luzon. Maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat ang posibleng makanasan sa Palawan. Habang maulap at pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog naman ang makaranasan dito sa Metro Manila. Magiging maulan din sa Cavite, sa Laguna, Batangas, Zambales, Bataan, Mimaropa at nalalabing bahagi ng bansa. Inalmahan ng ilang grupo ang utos ng palasyo na pababain ang taripa sa mga imported na bigas. Lalo lang umano itong ikalulugi ng mga magsasaka. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Imbes na palay, sama ng loob na raw ang itinatanim ng mga magsasaka dahil sa desisyon ng gobyerno na pababain ang taripa sa imported na bigas simula sa Hulyo.
Sa Executive Order o EO62 mula sa palasyo nitong June 20, mula 35% ibinaba sa 15% ang taripa sa mga aangkating bigas hanggang 2028. Layo nitong pababain sa 29 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa merkado. Pero hindi sang-ayon dyan ang Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura. Giit nila, minadali ang kautusan. Wala man lang daw ginawang konsultasyon sa kanila ang pamahalaan. Tanging importers lang din daw ang makikinabang dito. Yung presyo ng bigas, presyo ng manok, presyo ng pork, lalong tumaas. Dahil kinoconcentrate nila dun sa importation. Binatikos din ng dating kalihim ng Agriculture Department ang executive order dahil daw sa mababang taripa lalong mababawasan sa 3 hanggang 4 na piso kada kilo ang farm gate price ng local palay. Sa ngayon, naglalaro sa 17 to 22 pesos kada kilo ang presyo ng local palay. Kaya posibleng 48 billion pesos daw ang malugi sa mga lokal na magsasaka ngayong 2024. Dodoble pa raw yan sa susunod na taon kapag bumahana ng imported na bigas. Baka marami pong hindi na magtatanim muna. There is an estimate initially of maybe as much as 250,000 hektarya po ang apektado po dito. Kaya plano rin nilang dumulog sa Korte Suprema para maghain ng temporary restraining order laban sa rice tariff cut. Dudulog din daw sila sa ombudsman para sampahan ng kasong administratibo sina NEDA Secretary Arsenio Balisacan at iba pang opisyal ng gobyerno. We believe that the NEDA and the Tariff Commission are not doing their jobs, no? Or they are committing grave misconduct. Sa palengke na ito sa Mandaluyong, umaaray ang karamihan sa mga tendera sa tumal ng bentahan ng bigas. Katunayan, umaabot sa 52 pesos ang pinakamura na local well-milled rice, habang ito naman, kung titignan ninyo, 66 pesos ang special na local rice o pinakamahal na bigas sa pwestong ito. Ang ilang mamimili, manhid na raw sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mag-budget talaga ng todo kasi pumahal yung bilihin, lalo na yung bigas, hirap. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng Maynila bukas, isasara muna ang ilang kalsada sa lungsod. Kabilang dyan ang Onyx Street mula Pedro Hill hanggang Zobel Rojas. Maging ang Zobel Rojas Street mula Pablo Ocampo hanggang Pasig Line at ang Florentino Torres Street na kilala rin bilang Dagonoy Street. Magsisimula ang road closure mamayang gabi. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta para iwas sa abala. Susunod, 12 taong gulang na bata patay matapos sumabundol ng lasing na driver. Sa pool sa video, malaking daga na ispatan sa mga tindang tinapay sa isang bakery sa Iloilo City. At BTS Jimin, inilabas na ang concept photos ng kanyang upcoming album. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang bata matapos mabundol ng van sa Tondo, Maynila. Ang sospek nakainom at nagpa-practice daw magmaneho. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Kuha ang CCTV footage na ito sa isang bahagi ng Solis Street sa Barangay 215 Tondo, Maynila, madaling araw kahapon. Makikitang naglalakad ang isang babae na may kasamang 2 bata. Tumawid sila sa kabilang kalsada at ilang saglit lang, bigla silang sinalpok ng isang van. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagkakaipit ng mga biktima. Patay ang isa sa mga bata na kinilalang si Princess de la Cruz, 12 taong gulang. Sugatan naman ang kanyang kasamang babae at ang isa pang kasamang bata. Bago mangyari ang aksidente, papunta sana sa barangay hall ang mga biktima para ireklamo ang maingay nilang kapitbahay. Napag-alaman namang nakainom at nagpa-practice pa lamang umanong magmaneho ang driver ng nakabanggang van. Itong driver, hinirem niya yung sasakyan dun sa kumpare niya, parang nagpa-practice driving sila.
Nung time na yun, medyo nakainom. Dito sa kanang bahagi ng Solis Street nakaparada yung sasakyan na ginamit nung driver bago mangyari ang aksidente. At dahil nga nawalan ito ng kontrol, dumire-diretso pakaliwa ang sasakyan. At sa sobrang lakas ng impact, nawasak ang tricycle, pati ang gate ng isang bahay. Ang tiyahin ng nasawing biktima, hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang pamangkin na mag-grade 6 na sana sa darating na pasukan. Siyempre naman po, sobrang masakit sa aming kalooban yun. Lalong-lalo na doon sa magulang. Sana naman, huwag niyang talikuran yung obligasyon niya doon sa mga napinsala nila. Sadyang kasalanan talaga nila yun. Hawak na ng Manila Traffic Sector ang driver ng van. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Makaharap ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Samantala, nagbabala ang DSWD sa mga nagdaraos ng beauty pageant para sa mga bata. Illegal daw yan at maituturing na pang-aabuso. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Mga batang naka-swimsuit ang rumampa sa beauty pageant na ito. Meron ding evening gown competition. Ilan lang sila sa mga contestant ng Little Miss Combat 2024 sa Arayat, Pampanga. Ang ganitong klaseng beauty pageant ng mga bata hindi ikinatuwa ng Council for the Welfare of Children o CWC ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Undersecretary Angelo Tapales, tila nasi-sexualize ng mga ganitong contest ang mga minor de edad. Nabahala po kami dyan. Naka-bathing suit po ang mga bata, naka-makeup po sila, naka-ayos po ang mga buhok nila at yung pagrampa po talaga nila ay nakakalungkot po na parang adults na ho. Ayon kay Tapales, illegal ito sa ilalim ng Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act. Ito po punishable by reclusion temporal, by a penalty of reclusion temporal and a fine of not less than 1 million pesos but not more than 2 million pesos. Panawagan ng konseho sa mga magulang at beauty pageant organizer. Wag po silang damitan, ayusan at make-upan na para talagang mga adults dahil po sila ay bata. Ayaw po natin silang masadlak sa online sexual abuse na isang grave problem po sa ating bansa. Sinusubukan ng makipag-ugnayan ng CWC sa uploader ng videos at organizer ng beauty pageant para sumailalim sa investigasyon. Ang LGBT group na bahaghari tutol din sa pagsali ng mga bata sa beauty pageants dahil wala pa raw umanong kakayahang tumanggi ang mga kabataan. Dagdag pa ng grupo sa isang ligtas at produktibong pamamaraan nila na ipapakita ang kanilang galing at talino. Maaaring i-report sa Makabata Hotline 1383 ng DSWD ang mga ganitong klase ng beauty contest. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Tinanggal na bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Alinsunod yan sa utos ng chairman ng partido na si dating Senador Tito Soto. Ayon kay Soto, hindi kukonsentihin ng NPC ang kanilang mga miyembrong lumalabag sa batas at sisira sa kanilang prinsipyo. Bago yan, hiniling ng chairperson ng NPC sa Tarlac na si Susan Yap ang pagtanggal sa alkalde. Una nang sinuspinde ng Office of the Ombudsman si Guo dahil sa patong-patong na reklamo laban sa kanya kaugnay sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban. Inilabas na ng BTS member na si Jimin ang concept photos ng kanyang upcoming album na Muse. Blooming si BTS Jimin sa kanyang floral theme photoshoot. Nakatakdang ilabas ang Muse sa July 19. Ito na ang ikalawang album ng K-pop star. Kasalukuyang tinatapos ni BTS Jimin ang kanyang mandatory military service sa South Korea. Usapang K-pop pa rin, nagpasalamat si EXO leader na si Suho sa Pinoy fans na nanood ng kanyang concert kagabi. Sa kanyang Instagram story, sinabi ni Suho na na-touch siya sa mga suporta ng mga Pinoy. Nangako siyang hindi itong huling beses na bibisita siya sa bansa. Isasama raw niya sa kanyang pagbabalik ang kanyang mga kagrupo. Unang bumisita sa bansa si Suho noong Disyembre para sa 2023 Asia Artist Awards.
Susunod, netizens nandiri sa malaking daga na naispatan sa isang bakery sa Iloilo City. Sa pool sa CCTV, naglalakad na babae sa Ukraine, muntik ng masapul ng sumabog na bomba. At Prince William nagdiwang ng kaarawan sa concert ni Taylor Swift sa London. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Pasintabi po sa mga naghahapunan, isang malaking daga ang naispatan sa isang bakery sa Iloilo City. Sa video na yan, ang isang concerned citizen makikita ang isang daga na nagtatakbo sa ibabaw ng mga tinapay na nasa loob ng istante. Matapos mag-viral ang videong yan, nagsagawa raw ng sanitary inspection ang City Health Office sa nasabing bakery. Lalo't nasa tapat lang ito ng isang ospital. Ayon sa nagvideo, binalikan niya kinabukasan ng naturang panaderya at sarado na raw ito. Sa pool sa CCTV ang pagsabog ng bomba sa tabi ng kalsada sa Ukraine. 3 ang patay at mahigit 50 ang sugatan sa pag-atake. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Makikita sa video ang isang babaeng naglalakad sa Kharkiv City sa Ukraine. Wala siyang kamalay-malay na meron palang nagbabadyang trahedya. Ilang saglit pa, bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Napayuko na lang ang babae habang nagliparan ng mga nagkabasag-basag na salamin at iba pang debris. Tila natigilan pa ng saglit ang babae bago siya tumakbo palayo. 3 ang namatay sa pagsabog habang mahigit 50 naman ang sugatan. Ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, ngayong buwan lamang mahigit 2,400 bomba na ang pinasabog ng Russia laban sa kanilang bansa. Kaya nanawagan na ng tulong si Zelensky laban sa lumalalang pag-atake ng Russia. February 2022 nang sakupin ng Russia ang Ukraine. Sa China naman, nagtulong-tulong ang mga bumbero at mga sundalo sa paglilinis ng makapal na putik na bumalot sa malaking bahagi ng bansa. Kasunod ito ng matinding pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan. Tone-toneladang putik nang nakolekta sa patuloy na clearing operations. Patuloy din ang sinasagawang pagsagip sa mga residenteng apektado ng baha. Sa pool naman, sa aerial video na ito, ang aktwal na pag-atake ng isang Peregrine Falcon sa isang drone. Naganap ang insidente habang inoobserba ng mga eksperto ang Zhangjiajie Grand Canyon Scenic Area sa Yunnan Province sa China. Nakunan pa ng drone ng bumanggang Falcon. Ang Peregrine Falcon ang itinuturing na world's fastest bird. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sasabak ang Gilas Pilipinas sa isang friendly game bago sumalang sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Hulyo. Bukas, alas 6 ng gabi sa PhilSports Arena, makakalaban ng Gilas ang Taiwan Mustangs. Sa ngayon, wala pang Final 12 ang pambansang koponan pero inaasahang maglalaro sina Junmar Fajardo, Chris Newsome, CJ Perez, Japet Aguilar at Calvin Oftana. Kasama rin ang naturalized player na si Justin Brownlee at mga international Pinoy import na sina Kai Soto, Dwight Ramos at Carl Tamayo. Pati na rin ang UAAP stars na sina Kevin Kiambao at Mason Amos. Wala pa rin opisyal na papalit kay Scotty Thompson na may iniindang back injury. Ang Taiwan team na makakalaban bukas ng Gilas ay pangungunahan ni dating PBA head coach Chris Gavina. Makakalaban ng Gilas sa Olympic qualifiers ang koponan ng Latvia sa July 4 at Georgia sa July 5. Usapang volleyball naman tayo mga kapatid, patuloy ang aksyon sa 2024 Volleyball Nations League o VNL. Kaninang umaga, nakuha ng Germany ang 3 sets kontra Iran sa Mall of Asia Arena. Hindi man nakapasok sa quarterfinals, maganda pa rin ang ending para sa Germany. Nagtapos sila sa may 5 wins and 7 losses. Salamat sa 21-point game ni Moritz Karlitzek. Ngayon, nakatuon na ang focus ng Germany sa paghahanda nila para sa 2024 Paris Olympics. Sa ikalawang laro naman ng triple header, tinalo ng France ang Brazil 3 sets to 2. Nag-improve ang France ang kanilang record sa 8-4 at nakaangat na sa ika-5 pwesto sa team standings. Samantala, magtatapat naman ang Japan at ang USA mamayang alas 7 ng gabi.
Susunod, jeepney ginawang bahay ng isang pamilya para libutin ang Pilipinas. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Swiftie rin pala si Prince William ng United Kingdom. Na-videohan pang sumahataw ang prinsipe sa kantang Shake It Off ni Taylor Swift. Nakunan yan sa The Eras Tour ni Tay-Tay sa London. Birthday din daw pala kasi ni Prince William. Kasama niya sa concert ang dalawa niyang anak. Sa isang post, binati naman ang happy birthday ni Taylor si Prince William. Libo-libo naman ang lumahok sa Bini Run sa Quirino Grandstand sa Maynila kaninang umaga. Pinangunahan ng 8 Bini members ang pagsisimula ng fun run. Game na game namang tumakbo ng 5 kilometro ang Blooms. Ang event ay bahagi ng pagdiriwang ng founding anniversary ng lungsod ng Maynila. Ginabibili ba ng mga netizen ang isang bata sa Cebu dahil sa talento niya sa pagkanta? Inay, ako'y awitan mo ng himig ng iyong pagmamahal. Siya si Mark Anthony Punay, 7 taong gulang. Kwento ng kanyang ina, naglalaro lang sa labas ng bahay si Mark Anthony na ang pakantahin ng mga kapitbahay. Ang video may mahigit 8 million views na sa Facebook. Lagi raw iniimbita si Mark Anthony na kumanta sa mga piyesta. Nakatakda naman siyang sumali sa isang singing contest dito sa Metro Manila matapos tulungan ng uploader ng video na makabili ng plane ticket. Okay, ito Andre, Nikki, may tanong ako sa inyo. Kayo ba na-experience nyo ng tumira sa isang sasakyan? Hindi pa, pero pangarap ko yung trailer truck. Diba? Actually, Ako hanggang pag tulog nanonood lang akong habang movies. bumabiyahe. Basta hindi ako yung driver. Antay ka sa kotse parking. Minsan kain, pwede na rin. Oo, yun. Pero natanong ko yan kasi yan ang kakaibang trip ng isang pamilya sa Cavite. Ginawa nilang bahay ang isang second-hand jeep para libutin ang buong Pilipinas. Panoorin natin yan sa report ni Bea de Guzman. Ang hari ng kalsada, minsan pampasahero, minsan bahay. Ang lumang jeep na ito, imbis na itambak, ginawang camper jeep. May sala, kusina, CR at kwarto. Travel buddy ng pamilya ni Francis Amoroso. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Kasi ako, mahilig talaga ako sa pandesal. Pangarap nila ito ng kanyang misis, pero halos lahat ng lubak sa buhay, pinagdaanan muna nila bago ito natupad. Before po naming gawin ito, kumbaga, yung dream namin, kala namin, patay na di na namin kayang gawin. Kasi nga marami ng responsibilities. Taong 2022 nang bilhin ni na Francis ang second-hand jeepney sa halagang 300,000 pesos. Siyempre, tatak Pinoy, naisip namin na balang araw, maging inspiration din yung ginawa namin para yung iba na hindi magamit yung jeep is pwede lang maging camper jeepney din balang araw. Halos 700,000 pesos naman ang gastos para sa customization. April 29, 2023, doon po kami nakapag-decide na talagang liputin yung Pilipinas nang wala pong uwian. Gamit po yung bahay jeep. Kasama ang driver, videographer, anak at 3 fur babies, nalibot na nila ang Southern Luzon. Ngayon naman, nasa Kabisayaan ang bahay jeep. Paano nga ba mabuhay dito? Kung sa hirap, marami pong challenges eh. Kasi syempre, kami nasanay naman talaga sa malaking bahay,
or sa regular na bahay kung saan merong regular na merong regular na kuryente, merong unlimited na tubig. Mag-iisang taon na rin na ganito. Naka-work from home si Francis at kanyang misis. Naka-homeschool naman ang kanilang anak na si Jace. Kailangan niya ng responsibility. Kailangan responsible ka po. Dati gusto ko umuwi po eh. Pero ngayon, gusto ko na magstay na lang muna dito. Tigas yung dulo. Nakilala naman nila sa biyahe si Tico, isang batang no read, no write na tinuruan na rin nila. Inabot na nga ng gabi yung pag-homeschooling ng mga bata. Si Mami pala ang facilitator nila o nagsisilbing teacher. Masaya ang adventures ng pamilya, pero malungkot daw sila tuwing nilisanin ang mga lugar na napamahal na sa kanila. Sa paglalakbay namin, natutunan namin maging simple and mas maging marespeto sa ibang tao. Bagamat maliit lamang ang bahay jeep, malayo naman ang nararating nito para mas mapalalim pa ang kanilang pagmamahal, hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa kalikasan at sa kapwa. Bea de Guzman, News 5. Galing, ang taba ng utak. Tapos parang ano ba yung solar panels ba yung nakita Meron sa ko? tuktok ko, I Ang guess. galing. So, kasi nga naman, at some point, kakailangan nila ng kuryente. Ngayon, kita mo, nakangiti pa rin ako. Saludos, pamilya. Ang importante po, kahit saan kayo pumunta, basta kasama nyo po ang buong pamilya. So, mabuhay po kayo. Iba pinakita nila to, iba yung pagiging hari ng kalsada ng jeep. Oo, Ng panahon na yes, yan, yes. Pwede rin pala siyang gawing bahay, o di ba? Gawin natin bahay din. Tirahan natin tatlo. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.